God alone, from before time began, you are on your throne, you are God alone. Good morning po. Greetings in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Purihin po ang ating Panginoon. Pakaganda ng mga kinanta natin kanina, no? Oh, so overwhelming. Ano yung mga kinanta natin? God is the provider. He will supply all our needs. Hanggang kailan? Forever. Tapos ano pa yon? Yung He knows us by name, indescribable ba yung kinanta natin? Chris Tomlin? Okay. He's an awesome God. He's an awesome God. Hanggang kailan natin sasabihin yun na He's an awesome God? Forever. Amen. Purihin ang Panginoon. Kahit sa gitna kaya ng kanyang judgments? Okay. Purihin ang Panginoon. So let us read sa Scripture. Ito pong ating magiging series sa loobin ng Panginoon, Pray for Me. Sa God's judgment, hindi ito po pwede sa isang sitting lang. May mga judgments kasi ang Panginoon na maraming klase in the Bible. At isa lang itong tatalakayin natin ngayon. But before I continue, up front, sasabihin ko na ngayon na when I say Christians o yung mga tinawag ng Panginoon, I mean yung tinawag ng Panginoon kasama lahat yung saving graces ng Panginoon. Na itong taong tinawag talaga na to, Diyos ang tumawag. May mintis ba kapag Diyos ang tumawag? Walang mintis. Effectual, no? Effective yung pagkakatawag niya. Ibig sabihin, the Word of God, titingnan ng Panginoon na yung sinabi niyang pagkakatawag dun sa taong ito, sa Kristiyanong ito, ay mangyayari lahat ang ibig sabihin ng pagkakatawag sa kanya bilang isang anak ng Diyos. So merong a gift of the Holy Spirit, meron ang Holy Spirit, the new man in Him, meron yung fruits of repentance, meron yung walking in new creation, and walking in love, in obedience, in faithfulness sa Panginoon. No? He may not be perfect now, hindi pa siya glorified, pero yung principle of life niya ay binago na ng Panginoon. Binigyan na siya ng bagong principle of life ng Panginoon. And that is Christ in Him. So yun ang ibig sabihin natin whenever we talk about a Christian, dito sa topic natin, we mean that kind of Christian. Para kaagad, kailangan kong sabihin ito kasi marami magsasabi, paano yung ganito, paano yung ganyan? Ito ang ibig kong sabihin dito na definition ng isang Christian dito sa topic na to. So now in Acts chapter 17, verses 16 to 32. Now, while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue and with the Jews and devout persons and in the marketplace every day with those who happened to be there. Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What does this babbler wish to say?" Others said, "He seems to be a preacher of foreign divinities, because he was preaching Jesus and resurrection." And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is that you are presenting? For you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these things mean." So yun din po yung attitude natin ngayon, no? Sa ating pag-aaral, we want to know kung ano itong mga ipepresent o ano itong mga nasa Biblia na pag-uusapan natin. Verse 20, "For you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these things mean." So verse 21, "Now all the Athenians and the foreigners who live there would spend their time in nothing except telling or hearing something new." So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are religious. For I passed along and observed the objects of your worship. I also found an altar with this inscription, 'To the unknown God.'" So very religious yung people of Athens. And marami silang mga Diyosan. Yung city was full of idols.
At pero meron silang nireserva rin nila itong isang altar na ito sa isang Diyos na alam nilang meron pero hindi nakikilala. Sa akin, nakita ko dito para walang lusot na baka may magalit na Diyos sa kanila, kailangan ilagyan natin na the unknown God para kung meron tayong hindi na-mention, di ba? Pag magsabi tayo at sa lahat na po ng hindi nabigkas. Di ba? Sasabihin natin ganun. Kaya sigurista sila Gusto nila andun lahat ng klase ng Diyos. Do you know na ang mga Buddhist, they have about a minimum of 300,000 gods up to millions of gods. Isa sa mga kasama dun sa altar nila kung minsan ay isa sa mga collection nila yung mga rebulto nung supposedly Jesus Christ, mga ganun. Isasama na nila lahat yan. Sigurista sila mabuti nang kolektahin mo lahat ng Diyos para sigurado ka. So I found an altar with this inscription to the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Wow. So yung intro dito sa Diyos na to is He created all things and His grace is present. His grace, ang kanyang biyaya, is present since the beginning. In the creation pa lang, andun na ang biyaya. Ang covenant niya kay Adam is biyaya na ng Diyos yun. Ang pagkalikha sa atin ay biyaya ng Diyos. Lahat ng tinatamasa natin ay biyaya ng Diyos. Although some theologians, they classify it as common grace and special grace, grace pa rin yun. Okay? So, He's not served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet, He is actually not far from each one of us. Wow, awesome God. God is nearer to us than to ourselves, than we to ourselves. He knows us better than we know ourselves. He is actually not far from each one of us. Sa bawat atom ng ating being, Siya ang may gawa niyan, Siya may likha niyan, Siya ang nag-sustain niyan, at wala tayong maitatago sa Kanya ni katiting. Everything, lahat ay transparent at open sa mata ng ating Diyos. He is not far from each one of us. Verse 28, For in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, For we are indeed His offspring. Being then, verse 29, God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of men. Thou shalt not make unto thee any graven image. Ang isang ibig sabihin niyan, kahit sa atin, hindi tayo pwedeng mag-imagine, mag-imbento ng Diyos na gusto nating paniwalaan. At yan ang nangyayari ngayon. Mamaya makikita natin. Kaya kung minsan, nasasabi natin, noon, na kanya-kanyang paniniwala lang yan. Kung minsan, may mga panawagan na manalangin tayong lahat, kahit anong klaseng religion. Sabay-sabay tayong manalangin, Muslim, Christian, and so on, and Buddhist, and so manalangin tayong lahat sa Diyos sa gitna ng pandemic na to. Lahat naman ng mga Christian, ang feeling nila, wow, napakaganda na panawagan. Napakamakadiyos. No, hindi makadiyos, that's demonic. Because yung tatawagan nila, alam ko na hindi yun ang Diyos. At hindi ako pwedeng sumabay na makipanalangin doon sa hindi Diyos na kung saan sila nananalangin. Kaya nga sabi ni Paul, yung sabi niyo to the unknown God, I will make Him known to you. Okay? Being then God's offspring, we ought not to think that divine beings like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of men.
the times of ignorance, God overlooked. Parang gano'n, no? Pinalagpas niya. Hindi katulad ng days ni Noah na ginudge niya ang buong mundo. Pinalagpas niya muna. But now, sabi niya, He commands all people to repent. Ano kaya ang basis ni Paul doon sa sinabi niya na yon, na He commands all people to repent? And that was 2,000 years ago. Now, sabi niya, and that is in coincidence and eksakto, sa timing lahat ng Lord yan, bakit yung preaching ni Paul, that he says na God is declaring, sinasabi na ngayon ng Diyos sa bawat isa, to repent. Kasabay yan yung the coming of the Lord, ng Panginoong Jesus. He was crucified on the cross and then He rose from the dead. Ano kaya ang significance nun? Ano ang ibig sabihin nun? Bakit kaya sinasabi ni Paul sa kanyang mensahe, God is commanding all men, all people everywhere to repent? Because in verse 31, because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. So merong paghuhukom na gagawin ng Diyos. Now, ang paghuhukom ng Diyos ay hindi limited sa iisang event doon sa final judgment. Merong judgment ang Panginoon historically, merong judgment ang Panginoon every generation, at meron yung personal na judgment ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Even to the point of death, doon sa pagtayo ay namatay, hanggang sa pagtayo ay namatay, kasama yun sa personal na judgment ng Panginoon sa atin. Okay? Okay. So, God has fixed a day. Sabi ng ganun, there is a final day of judgment. Pero ano pa ang mga mangyayari bago yung final day ng judgment? Yun ang isa sa mga tatalakayin natin. He will judge the world in righteousness. Ang paghuhukom niya ay matuwid. Ano ba ibig definition ng matuwid or righteousness or katwiran? Ang Diyos ang katwiran. Kung ano ang sinabi niya at kung sino siya, siya ang katwiran. Kung ano ang sinabi niya, yun ang matwid. Di ba? Kung minsan kapag nag-uusap yung mga tao, hindi, ano ba rason mo? Bakit mo nagawa? Ito yung rason ko, ito ang katwiran ko. Sabi naman ng isa, nangangatwiran ka pa, mali ka na nga. Gusto natin kung ano ba yung tama? Ano yung tamang rason? Ano yung katwiran? Only God is the definition ng righteousness o ng katwiran. Kung ano ang katwiran ng Diyos, sinabi niya at nagpakumbaba ka doon sa katwiran ng Diyos, yun ang tinawag kay Abraham. So God reckoned Abraham righteous. So yung katwiran ng Diyos inimpute kay Abraham. Pero si Abraham sa kanyang ganang sarili, hindi siya matwid. Yung kanyang katwiran walang silbi sa harap ng Diyos. Maliban na ito ay ang katwiran ng Diyos. So ang Diyos meron siyang katwiran kung paano siya maghuhukom. Sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, sinabi niya ang kanyang katwiran, si Jesus, ang kanyang bugtong na anak lamang, ang pupwede na makapagligtas sa atin. Yun ang katwiran ng Diyos. Wala nang iba pa. Yun yung nabasa natin kanina sa ating scripture reading. Okay? And now, sa katwiran ng Diyos, God is declaring that all people should repent. Ito ay katwiran ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng Diyos na matuwid, na He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. So pati yung appointment nun, Diyos ang may katwiran nun. Amen? Okay. And of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. So yung Jesus Christ risen from the dead is an assurance galing sa Diyos. Sinasabi niya, believe me, sabi ng Diyos, huhukumin ko ang lahat sa katwiran. There is a day of judgment sa bawat isa. So He's commanding all people to repent. Now when they heard
of the resurrection of the dead, some mocked, but others said, we will hear you again about this. This is the assurance of God. When Christ was crucified on the cross and He was raised from the dead, it is an assurance na walang mintis yung judgment day. He has fixed a day. Hindi ko alam kung yung day na yan, it could be yung day na namatay ka, it could be yung final day. But He has fixed a day para sa lahat, individual o para sa lahat, even sa mga angels who have sinned against God. There is a day. Hindi limited sa isang day. But He has fixed a day. Kaya nga sa atin, i-finix ng Panginoon din kung kailan masasabi natin na salamat at tinawag ako ng Panginoon. Ayon sa ating experience, may fixed day yan. Hindi tayo nagplano. Bawa, may na-meet kang isang tao, narinig mo yung gospel, o maybe may nabasa kang isang papel, may nakasulat doon, and then it moved you to believe, that is the day. Although in God's eyes, from eternity, tinawag na niya tayo because He has chosen us mula pa noon. Amen? Pero sa atin, na maramdaman yun parang ganon, may fixed day. Okay. So now, before I proceed, kailangan muna nating itackle yung isang napaka-importanteng subject na part nitong judgment, God's judgments. Okay? Ito is somewhere in the 2003 o 2004 siguro sa Larry King Live sa CNN. No? Ang question dito is, what happens when we die? Okay? What happens when we die? Sino yung we doon? It could be believers, it could be unbelievers. It could be Christian, it could be non-Christian. Okay? What happens when we die? Yung panel po doon na in-invite ni Larry King, okay, is isa si John MacArthur, evangelical pastor, Christian teacher with a Reformed theology din. Okay? Isa doon ang representative ng Roman Catholic, is Father Michael Manning, a Roman Catholic priest. Isa ang isang Jew, a rabbi, Marvin Hare, Jewish rabbi. Isang Muslim scholar and advisor, Dr. Maher Hathout, and Marian Williamson, New Spirituality Lecturer, okay? New Age Movement, parang ganon. At Ellen Johnson, the president ng atheist organization ng America that time. Okay? Pakinggan niyo pong maigi, no, ang video. Ready na kayo? At may subtitle naman ito. Just be very quick, no? Kasi mabilis silang magsalita. Okay. Other than that, I don't know what happens, but these guests might. So we'll start with John MacArthur, and then the opinion of each of them, representing their own opinions or their faith. John MacArthur, what happens when you die? Well, when you die, you go to one of two places, according to Scripture. You go out of the presence of God forever, or you go into the presence of God forever. Depending upon your personal relationship with Jesus Christ, which is, according to the Bible, the only way to enter heaven. So therefore, a Jew or a Muslim or a Buddhist will not go to heaven. Christian theology and the Scripture says that only through faith in Jesus Christ. And then when we say what happens? Do you go somewhere as a body? No, your body stays. We go to the funeral, we see the body, it goes into the grave, it decays. Your spirit immediately goes either in the presence of God or out, waiting the final resurrection. There will be a resurrection of all bodies in the end, a resurrection unto life or a resurrection unto damnation. Okay? So, ito yung summary ng script nung kanina na what happens when you die. Sabi rito ni John MacArthur, when you die, you go to one of the two places according to the Scripture. You go out of the presence of God forever, or you go into the presence of God forever. Have you ever thought na kapag namatay tayo, o namatay ka, o namatay ako, saan tayo pupunta kaagad?
Okay? Iwanan ko muna kayo doon. Okay? Tutuloy pa natin. Manning, what happens when you die? I think that we're going to encounter God. I find God the one that I'm longing for. I'm longing for truth. I'm longing for honesty. I'm longing for peace. I'm longing for love. And it's very incomplete in this world. And I believe that moving into heaven, into the experience of God, will be the fullness of that. And you'll meet him in what form? Well, I don't know. I'm going to be a spiritual form. I'm not going to have the body. We talk of spirits when we speak of angels, and so there's a reality of something there. We say that I'll see God, and I'm not going to have eyes like I have, but there'll be a knowledge, there'll be a completeness of all these longings that I've had to be able to be now satisfied in the presence of God. Okay. So dito makita natin dito sa new version ito, nitong ng Roman Catholic, hindi nga na-mention yung purgatory o ano. Pero dito sabi niya, what's gonna happen is you will be complete. Walang ano, talagang doon dito para tayong mag-evolve spiritually ganun. Hindi tayo perfect dito, doon magiging ano, lahat na nang hinahanap natin, longing and love and so on, andun na kaagad when you die. Okay? So, next. By what will happen when Jew. you die? When you die, God created Adam, escorted him to the Garden of Eden. When he sinned, he took him out of the Garden of Eden. But God never destroyed the Garden of Eden and held up the hope that people who live righteously, with righteous conduct, go to the eternal world, the world of the soul. And admission to that world is based on righteous conduct and not based on any specific religion. A righteous person of any religion and a righteous person who may in fact be irreligious You mean atheist? would be granted because it is determined by deeds. And what is heaven like? Well, to tell you the truth, no one's been there, and it would all be speculation. It's the world of the soul, and the best expression of that is, Maimonides says that when a young man, a person is born blind, he's prepared to take an oath that there's no color in the world, but there is color. But Maimonides says he can't see it because he's not in that world, and we can't see the world of the spirit. Okay, yung Jew, on that day, on the judgment day, kahit na hindi ka Christian, kahit na hindi ka Jew, kahit na anong religion ka, kahit na wala ka pang religion, if you have good deed, a righteous person on any religion and a righteous person may in fact be irreligious, would be granted because it is determined by deed. Okay? Yun ang turo nitong rabbi na to, ng Jew. Okay, next. Muslim. Dr. Maher Hathout, I'm sorry, the Muslim scholar. What do Muslims believe happens when you die? We really do believe that when we die, the spirit will be liberated from the limitations of the body. And then it will go through eternity after a process of accountability and judgment. And people will go to heaven in eternity or to face consequences of punishment. like hell? Like hell. This depends on the good deeds, on the belief in God, and on the belief on accountability, that every person is responsible and is accountable for what he or she will do during this earthly life. And this going will be in a spiritual sense? It has to be, because the body is decaying, as we heard, and then the spirit, which is energy, will be unlimited, uncontained, and will be completely liberated. Okay? So yung sa Muslim, merong process of evaluation, process of accountability and judgment. And people will go to heaven in eternity or consequences of punishment like hell. It depends on the good deeds, on the belief in God, and belief on accountability. Merong yun ang faith nila. At meron pa akong alam na isa sa mga katuruan nun, ganito, ano? Halimbawa, kung ang sukat ng ng distansya palapit sa Diyos ay mula dito hanggang dito, at ito yung gitna, okay?
Kailangan yung gitna na yan sa iyong good deed, masobrahan mo lang kahit 1 centimeter lang. Para doon ka na, save ka na. Pag hindi mo nasobrahan yung gitna, eksaktong gitna ka lang, hindi pa rin po pwede. Kailangan makakonti ka pa. Okay? I heard this sa pagtuturo nila. Okay. Next. There is a process of accountability. At now, sasabihin ko pa rin dito, even many Christians, sa pagbabasa nila ng Scripture, they think and they teach na yung good deeds natin ang magliligtas sa atin. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Biblical ba yun o hindi? Okay? Kaya nga in-encourage ko kayo na umattend sa series na ito. Don't miss it. Kasi madali akong ma-misinterpret kung baka first part lang yung marinig mo, yung nasabi ko, hindi mo marinig hanggang sa conclusion natin. Okay? So pakinggan nyo ang buong series sana na tulobin ng Panginoon. Okay, next. Ito yung New Spirituality Movement. Thing happens. I agree with what Father Manning said, that all of the love that we've longed for all of our lives, we find it, we're there. I think that only love is real, and we can see it once we've died. I think that this earth is like a veil of illusion. The mortal mind obfuscates the spiritual truth, which is the love of God. And I think that when we die, the veil falls down, the filter is gone, and we're in that state of pure love, which is God. And it's in a spirit state, right? Yes, I mean, Not you the can't physical apply... state. Yes, and of course not the physical state, but all concepts like where do we go, space and time don't exist in God's eternity. So it's a state of awareness and knowledge and experience of pure love, which is God, which is the true life. I think at death we find that, and I think that we long for that all our lives, and at death we find it. It's a reward, it's not a punishment. So sa New Age movement, walang punishment. Walang judgment. Wala si Christ. Basta automatic na pag namatay ka. And some Christians, sad to say, when they think of the judgment day, hindi sila nagme-meditate kay Christ. Wala si Christ. Basta mamatay ka na lang. Naantay na lang kung ano yun. Na mababago ka, magiging isa ka sigurong anghel na nasa ibabaw ng clouds na tweet, 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 tweet. Gaganon. Tweet, 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 tweet. Di ba? Madalas natin napipicture yun eh. Correct? Okay. So, walang judgment. Mag-evolve ka lang into a spiritual being and a perfect, full of love, and that is God, sabing ganon, di ba? Ang gandang pakinggan, ano po? Okay. Next. President of the American Atheists, what do you believe happens? The atheist accepts the reality that when you die, that is the end. That is it. Therefore, when you're living, life is all we can ever know. We can't know death. Death is a nonsense word. So we have to do our part now to make this a better life for ourselves and for the rest of humanity and all of the life on this planet. The only fulfillment, the only joy, the only happiness you will ever know is right now. Now is the time to do your part and to enjoy life. And it's a very, very good thing because we don't take any moment for granted for that very reason. What do you mean by a nonsense word? Because we cannot know death. We can only know life. So therefore, what are we talking about? Okay? Ito na mga ateista, pag no judgment, no justice, no morality. Yun ang impact ng sinasabi niya. So, pag namatay ka, fertilizer ka na lang. O gagawin kang biscuit, o gagawin kang feeds. Di ba? Babalik ako dito sa panel para makita natin. Yan, dito sa panel na to. Okay. Dito makita natin almost up to even here. Kasi sariling gawa. Save by works. Ang summary.
saved by works. It will be our own self. We will change by our own self. Our good deeds will defend us on that day. Mag-transform tayo into love. We will be defended by our good deeds. Kaya nga, kung panoorin nyo ito ng buo, sabi pa nga ni Rabbi Marvin, ng Rabbi dito, no? Sabi ni John MacArthur sa kanya, paano mo susukatin yung good deeds mo? Ano ang sukat? Di ba? Nakakita na kayo ng balance? Yung ganun, ano? So, nakita nyo na bad deed, bug. Tapos, kailangan may equivalent na good deed. Tapos good deed. Tapos bad deed. Bad deed. Kailangan hanggang sa yung good deed, hanggang kailan yun? Okay. Yun ang problema doon sa works. However, the Bible, in Revelation 20, in the epistle ng Corinthians, and many parts of the Bible, na sabi rin, each one will be judged according to his works. Is the Bible really, in the context ng kabuuan ng Biblia, ng kalooban ng Panginoon, are we going to be saved by works? To be judged and saved by our works on that final day? Take care. Ang sabi ko, on that final day. Now, let us proceed. I'm keeping you in suspense. Kasi gusto ko na matamasa natin yung parang sa kinanta natin kanina, no? Na ma-exalt talaga ang Panginoong Hesus na siya ang ating Savior. Now, series of questions na nais ko munang i-shoot sa bawat isa sa atin dito, and we must be able to answer this. Depende yan sa ating pananaw. On that day, how we will be judged. When I say we, iba yung pananaw ng Christian, iba yung pananaw ng non-Christian. Okay? Pero, kung meron tayong pananaw as a Christian that we will be saved or justified by our works ng ating sariling gawa, ng ating sariling mabuting gawa, if we will be justified on that day, tingnan ko kung ano ang sagot mo dito, no? So, question number 1. On what basis the judgment of God would be conducted on that day, and how can we prepare for that day? Depende ito. Ang sagot mo dito, depende kung sa pananaw mo kung sino yung o ikaw ang magliligtas sa iyong sarili on that day. How can you prepare for that day? Are you preparing for that day? Christians? Okay. Question number 2. Hindi necessary na no? Ang importance nila naka-arrange, no? On that day of judgment, do we need a Savior or we will be able to save ourselves? Do we need a Savior? How about, we will be judged according to our works. Halimbawa, so we don't need a Savior. Or yung Savior natin yung works. It could be. Yes, you need a Savior. Yung Savior mo, yung works. It could be. Your own righteousness, it could be. Verse 3. Will God be merciful on that day? Huh? Will God be merciful on that day? Huh? He will judge in righteousness. No? Yes, but He be merciful on that day? Yes and no. Okay, kung meron po at hindi maging malinaw dito sa mga question at the end ng session natin, kapag may mga hindi nasagot na malinaw, please come back to me. Mag-question and answers tayo dito para mai-establish talaga natin kung ano ang katuruan ng Biblia. Ang purpose ko rito, ang goal ko rito is to ma-exalt yung awesome love and majestic and perfect righteousness of God. At wala tayong ibang ma-exalt kundi siya lang on that day. Okay? Bago ako magpatuloy sa mga questions ko, isisingit ko na to.
on that day? Will it be a day of ooh, or a day of praise the Lord? What will it be? Okay, depende dito sa mga sagot natin din dito yun, ano? Question number 4. Ang grace ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, will the sovereign grace of God be available on that day? Related yan sa question number 3. Will God be merciful on that day? Question number 5. Will all souls, lahat, whether Christian or not, be admitted to heaven based on their meritorious good works? Yun ang na-discuss ni kay Rabbi na ewan na hindi itatakel natin yun sa Bible, kung ano sinasabi ng Bible. Verse 6. Will those who have not heard the gospel of Christ will be saved by their good works on that day? Pero hindi sila believer kay Christ. Pero ang justification ganito ng iba, hindi kasi nila narinig yung gospel. God is a righteous God and God is merciful. So ano ang base ng judgment sa kanila on that day? By works? Verse 7. What is the passing grade of good works required? Correct? Kailangan masagot yun eh. Kung ang sinasabi ng Jew, ng rabbi, kailangan meron siyang ibibigay na passing grade. Otherwise, you will not know. You will not know. Pupunta ka doon, hindi mo Lord, ano na score ko? Correct? Verse 8, kung yung sa balance, how much should the good works outweigh our sin? Yung illustration ko kanina, kung ito yung distance between between earth and heaven, yung sa gitna niya, kailangan masobrahan mo siya ng kahit katiting lang. Papasa ka. Yes, kahit daw iganon mo, sabi ng Muslim sa akin, kahit konti lang, maganon mo lang, masobrahan mo lang yung gitna. And that's true, they teach that. Look at the impact kapag na-misread natin ang Biblia. We thought kapag ang inisip natin, we are saved by works, ito yung impact. You agree with me? Okay. Verse 9, question 9. Delikado na, no? Balanse na. Question 9. Must we be perfect in order to be saved on that day? Or kinakailangan ng passing grade lang? Question 10. Can we, this is very important, can we be now hindi ka saved, and then can be saved on that day because of good works? Kapag naka-high score ka dun. Low score ka ngayon dito, pero makaka-high score ka dun. God will judge righteously on that day. Question 11. Baliktarin natin. Can we be saved now and then can be unsaved on that day due to insufficient good works? If bad works outweigh the good works. Di ba? Dadagdagan ko pa ito. Dadagdagan ko pa ng question na hindi ko nailista dito. Meron bang retrial? Ano? Court of Appeals. Retrial. Dito tried ka na, not saved, pero nag-Court of Appeal ka by good works, doon, saved. O, kaparehas ng question 11, tried ka na dito, saved ka, pagdating doon, you found out, hindi ka saved. Iba yung judgment ng Court of Appeal. Make sense?
Make sense yung mga questions? Ano score sheet natin ngayon? Kailangan mag-score sheet na tayo ngayon. Ang problema mo dun sa score sheet, ilan ang kailangan mong score? Okay. Okay, so tuloy natin. Ito yung goal natin sana. Is the final judgment frightening for Christians? Or will be a cause, is that in the scripture? Will be a cause of joy and exaltation in the Lord. Will it be a cause of joy and exaltation in the Lord? The knowledge, yung pag-aaral natin ng judgment and knowing that God will judge righteously, will it motivate us to walk in love, in obedience, in faithfulness sa Panginoon? Will it motivate us to walk in good works, in truth sa Panginoong Yesus? Amen? Okay. So, ang isang question ko dito, isang question natin dito, ano ba yung sa final day na yon? Pag iniisip natin yun, tatakot ba tayo? Frightening ba yun? Or it is nakikita mo na ngayon yung joy na mangyayari doon? Amen? Ano ang mostly iniisip ninyo? Joy? Joy? Okay. Kung ano ang sasabihin ng Scripture, yun ang magbibigay sa atin ng confidence. On that day, meron ba tayong confidence? Now, meron ba tayong confidence na ngayon para sa araw na yun? Ano ang ating security sa araw na yun? Ano ang ating confidence? Ano ang ating security sa araw na yun? Ang Diyos ba, nung sinabi niya ngayon sa atin na tayo ay ligtas, those who believe in Christ will have passed from death to life. They will die no more. Ire-revoke ba ng Panginoon yung salita niyang yun on that day? Ay, hindi. Yung sinabi kong yun, hanggang sa point lang ng 1 inch before final day. Or kasama yun sa final day. So where is Christ on that day ng judgment where books will be opened, book of life according to Revelation 20 will be opened, the law of God will be opened? Where is Christ on that day? Katulad nung kanta natin kanina, on that day, nung kinanta natin kanina, He will deliver me daily. Correct? He will supply all my needs. May needs tayo on that day. O wala? Will He supply it on that day? Yung kinanta ba natin ito hanggang doon sa day of judgment and beyond? Or are we only singing the praising song sa Panginoon on the present lang na physical na status natin? On that day, can we call Christ our Savior? Will He still be our Savior? Yung sinabi niya na, those who believe in me will never die. Will that hold true hanggang doon sa 1 inch before the final day? Or beyond nung final day of judgment, God's faithful word and assurance will be there. Where is Christ on that day? Sa 1 Corinthians chapter 1 verses 29 to 31. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verses 29 to 31. Ang sabi ng Biblia, so that no human being might boast in the presence of God now and forever, now and beyond sa judgment day and even beyond the judgment day, no human being, no creature
might boast in the presence of God. And because of him, you are in Christ Jesus. 1 Corinthians chapter 1, verses 29 to 31. Who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification, and redemption. Lahat ng works of Christ, yun lang ang security natin on that day. Walang ibang tatanggapin ang Diyos na pwedeng ipagmalaki ng tao. All for the glory of His Son, to the glory of the Father. Every knee will bow, every tongue will confess on that day that Jesus is Lord, to the glory of the Father. Lord and Savior and Redeemer. Galatians chapter 2 verse 16. Basahin niyo po sa inyong Biblia. Intentionally. Hindi ko po inifinlash ito. Knowing that a man is not justified by the works of the law, or kahit na anong works ng tao, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Now, katulad ng pagka-define natin kanina sa salitang Kristiyano, yung salitang justified is not about ineffective justification. When we are justified, kapag tayo ay sinabi ng Diyos na justified, pronounced righteous, justified, tinanggalan ng kasalanan, pinawalang sala, kapag sinabi ng Diyos na ang isang tao ay napawalang sala, ang biyaya ng Diyos ay effective, efficacious. Magtatrabaho yun sa buhay ng tao na ilalakad niya sa bagong pagkatao. Yung pagkatao ni Kristo, yun ang magiging buhay ng taong justified. Pero, kahit yun, hindi niya dadalhin yun, yung bunga sa kanya upang siya ay iligtas sa Judgment Day. Ang dadalhin niya, sino yung may gawa nun na bunga nun? Si Kristo lang dahil sa trabaho ni Kristo. God, that is God's righteousness in Christ. It is not our righteousness. Galatians chapter 2 verse 16 yun. Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. Sa King James Version, sabi rito, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. It is not our righteousness that will save us. Although tayo ay lalakad sa righteousness ng Panginoon, still ang magsasave sa atin is the grace of God, the eternal grace of God, ang righteousness ng Panginoon, ang katwiran ng Diyos in Christ. Okay? Sa Titus chapter 3, verses 4 to 7. Titus chapter 3, verses 4 to 7. But after that, the kindness and love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration, bagong pagkatao, and renewing of the Holy Ghost by the sanctifying work of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Christ Jesus our Savior. Is Christ our Savior on that day? Amen?
Will Christ stand against us, tapos susukatin ni Christ ang ating works on that day because He is the judge. Sa Kanya ibinigay ng Diyos ang paghukom sa lahat. Paano niya tayo hukumin? Oops, noon sinave kita, ngayon hukumin na kita according to your works. Ganun po ba mangyayari? Or He will still be with us? Sa verse 7, sabi rito that being justified by His grace, we should be made heirs, tagapagmana according to the hope of eternal life. Amen? Gagawin niya tayong tagapagmana, yun ang hope na binigay niya sa atin. Yung hope na yun, pagdating ba natin sa judgment day, magiging hopeless tayo? Ire-revoke niya ba yung assurance na binigay niya tayo ng hope on that day to have eternal life? When you are judged and you are not saved by good works, saan ka pupunta? Sa impyerno, di ba? Ganun, di ba? Pero, yun ang alam ng iba, yung good works ang magsasave. Ang Panginoong Yesus, iniligtas niya tayo at binigyan niya tayo ng hope, ng pag-asa. Na ang mamanahin natin, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin pala, yung hope na binigay ng Panginoon, lalagpasan natin. Makakapasa tayo, parang ganun sana. For the sake ng elaboration, makakapasa tayo on the final day ng judgment. Because the righteousness of Christ, andun na ang katwiran ng Diyos. Na pinagkaloob sa atin ang mercy. It is mercy, it is by the grace of God, ang magliligtas sa atin na mga Christians on that day. Yung mga nagpakumbaba sa katwiran ng Diyos, sila ang nakatanggap, sila ang tinawag ng mercy ng Panginoon. Amen? Kaya nga, dito, ngayon, alam natin na hindi lang from time to time, kundi every time siguro, nagkakasala pa rin tayo, di ba? Amen? Sino na sa inyo hindi na nagkakasala at super saint na siya? Parang ganun. What do you feel every time na nagkakasala ka? You judge yourself, right? Sa Corinthians, sabi ni Paul, if we judge ourselves, then we will not be judged. Di ba? Because we come to the Lord. We confess. At ano yung feeling natin doon kapag nagkakasala tayo? Ano ang nakikita natin doon? Ikumpara mo yun sa, ang perspective mo nakatingin doon sa final judgment day. Ano nakikita mo sa sarili mo? You are not worthy. Amen? You are not worthy. Dependent ka lang talaga sa sinasabi ng Panginoon. Na sabi ng Panginoon, come unto me. Come. I will save you. Siya ang aking deliverer. He supplies all my needs. Yun ang kinanta natin kanina. Yun ang hope natin. Hindi niya tayo bibitawan. He will not leave us nor forsake us. Yung ba salita ng Panginoon, because God will not leave you nor forsake you, is it true kahit dun sa day of judgment? Yes, it is true. It is true. So yun the day of judgment at nakita mo kung gaano ka hindi worthy doon. And you see na sa judgment ng Panginoon, yung mga hindi nagpakumbaba sa katwiran ng Diyos on that day, yung mga hindi naniwala sa katwiran ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus ang salvation lamang. Salvation is Jesus Christ. Wala nang iba pa. There is no salvation except in Christ. Walang makadagdag doon, walang makabawas doon. On that day, makita natin ang sarili natin by our own works. Ngayon, ano ang tingin nyo sa mga works nyo? Sa mga works natin. Kahit pa work na ng pagbabago na nakita, kulang pa rin, di ba? Hindi tayo. Tayo, nakikita din natin ng work yun eh. Nakikita natin work ng Holy Spirit, biyaya. Biyaya lang na ng Panginoon na yung work. Kasi kung sariling atin, bitawan tayo ng Panginoon, lalabas talaga lahat yung mga sungay natin. At kapangit ng mga sungay natin, kahit na anong makeup ang gawin mo sa sungay.
Kahit na gagawin mo ng polisher, gawin mo ng ano, ganun pa rin, sungay pa rin. Hello? Yung buntot, kahit ano mo, gano'n mo itago, buntot pa rin. Amen? So, ano ang andun sa araw na yun? Kapag nakita mong ganun and then you see that Christ on the cross, kinuha niya lahat yung judgment para sa iyo, and on that day, you will be pronounced righteous. Ano mangyayari sa iyo? Oh Lord, salamat po Lord. I exalt sa iyong security na binigay I exalt in your majesty, in your glory. It will be a day na you feel so unworthy, and yet the mercy of God is there. Nakita mo yung mercy ng Panginoon doon. That day in Christ, niligtas niya tayo doon sa final day na yon. So will it be a day of fear or being frightened, or it will be a day of exaltation? On that day, you know what's going to happen? Hindi pa natin nakikita gaano ngayon. Pero doon lang natin makikita how unworthy we are, at doon lalaki yung grace and mercy ng Panginoon. Magkaganon yan. How unworthy, napaka-distant, napakalayo ng distansya, and then makikita mo, napakalayo ng distansya rin ng pag-praise mo sa mercy and grace ng Panginoon. On that day, you will exalt. On that day, you will sing praise and honor to Him like never before. Like never before. It is a reserved day na glorious ang Panginoon. Full and complete ang ipapakita niyang glory niya on that day. Amen? At doon makikita niyo yung sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ngayon, sa judgment ng Panginoon, ang tanong ko kanina, what shall we do na kinakailangan prepared tayo on that day? Nothing we do except to trust in the Lord. Wala tayong means na maging meritorious ang ating gawa. We walk in the truth of the grace of God. Amen? Ngayon, ang tao, bawat tao, hanggang sa mamatay siya, is judged already. Christian o non-Christian? Hebrews chapter 6 says, it is appointed unto men to die once, and then the judgment. Oh! Hindi yung namatay ka na, naka-reserve ka, hindi mo pa alam kung ano yung judgment. Meron na. Meron na. In the Bible, there is something called, hindi niya binibigay lahat sa atin ng Panginoon, merong isang temporary na lugar, pero yung temporary na yun already shows, manifests the presence of God, or being condemned and totally outside of the presence of God. Pag namatay ka, na-judge ka na. Judge ka na, inaantay mo na lang yung final day. Yung destination, alam mo na. Because, wala nang ibang araw na haharap ka dun sa Panginoon at baka pwede pang maligtas uli. Pag sinabi ng Diyos that you have passed, those who believe in Christ will never die. They have passed from death to life. Judgment na yun. That's the judgment of God. We are judged now in Christ or by Christ. If we are judged in Christ, we died with the Lord on the cross. Our sins were judged. We were judged. Amen? Either in Christ or by Christ. Kapag tayo ay judged by Christ, wala tayong ligtas. Amen? But if you are judged in Christ, kasi kinuha in Christ, kasi kinuha niya lahat, yung penalty
yung condemnation, kinuha niya lahat yung penalty ng ating mga kasalanan. We are judged in Christ. Then, by the righteousness ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, we will be declared, it will be imputed to us. It will be imputed to us the righteousness of Christ. Kaya nga sabi sa Isaiah 53, verse 5, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. Amen? With His wounds we are healed. It brought us peace. Kailan yung peace na yun ay bibigay niya? Ngayon lang o also on the day of judgment? Will we have peace on the day of judgment? Will we be praising the Lord on the day of judgment? Yes! Because of the work of Christ. Dahil tayo ay isinama niya. Beneficiary tayo, tinawag tayo, beneficiaries tayo nung gawa niya, nung trabaho niya. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds we are healed. Yung healing, yung peace na yan, will it be there on the day of judgment? It will be there. Doon mo fully ma-appreciate yun. And you will shout to the top of your lungs, sa shout na hindi mo pa naranasan kahit kailan, kundi sa araw lang na yun na, thank you, Lord. Glory to God. Majesty and honor. Your loving kindness endures forever, O Lord. Your faithfulness is from eternity to eternity. Wow. Wow! Sa araw na yon. Because we are judged in Christ. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Is that effective din hanggang dun? Yes. Yes. Wala nang condemnation sa mga anak ng Diyos. Again, I mean, yung definition natin kanina ng Kristiyano. Amen? So, kinuha niya yung penalty na yun. Hanggang dun sa Judgment Day. So, the cross of Christ is very clear. He bore our sins. Okay? Nakita natin yung judgment ng Panginoon. All sin must be judged. At ito ang isa napakalaga. Tingnan niyo po maigi. Take a photo or whatsoever you do. Either, now that we are judged, either our sin, ang kasalanan natin ay sa atin, and you will bear the penalty. Kapag yung kasalanan, either your sin is on you and you will bear the penalty, or, sabi rito, your sin is on Christ, or your sin is on Christ who bore the penalty. Amen? Yung judgment, doon na ipopronounce talaga yung final na penalty eh. Sa ating kamatayan din ngayon, alam na natin, pag namatay ka, alam mo na. Alam na ng kaluluwa kung saan siya. Kung mamaya babasahin natin, kung nasa heaven na siya o nasa hell. Pero meron yung final pa na judgment. At alam na natin na dun sa judgment na yun, alam na natin na nag-aantay na lang sa atin yung rewards ng Panginoon sa ating paglakad dito. Amen? Wala na yung punishment on the final day. Okay? I-review natin yun mamaya. So ito, either your sin is on you and you will bear the penalty, or sin is on Christ who bore the penalty. Okay? Kaya nga sabi rito sa Romans chapter 6 verse 5, for if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Does it sound like we will be condemned on the final day? No, we will be saved on the final day. Amen?
Hanggang dun, kasama yun sa salvation na kaloob ng Panginoon. So nga sabi rito, to be judged in Christ is salvation. To be judged by Christ is condemnation. On that day, we will exalt because our debts, our sins were canceled. On that day, makikita natin the cross of Christ, the wisdom of God. For the cross of Christ is the power of God unto salvation. Because on that day, makikita mo, without the cross of Christ, without Christ, who took our sins on the cross, hindi tayo lulusot doon sa judgment ng Panginoon. Amen? So, it is a day of exaltation. It is a day of joy. And it is still by grace. Sa judgment day, sa final day, it is all by grace. We are saved by the grace of God. Sa Romans chapter 3, verse 21 na lang, basahin ko. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Ano ibig sabihin ng God has passed over our former sins? Because Christ bore it on the cross. It was to show His righteousness at the present time and even on that day, so that He might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Hindi tayo ang magja-justify ng ating sarili. He is the God, the sovereign God, the omnipotent God, who is the just and justifier. No one can forgive our sins except Him. On that day, yung pagka-appreciate natin sa forgiveness ng ating sins, hindi enough ang ating lungs o ang ating voice para sabihin ang praises para sa Panginoon on that day. Now I know, dahil sa effect ng sin sa atin, halos hindi pa natin na-appreciate yun, di ba? Ang i-exalt ang Panginoon sa forgiveness of our sins. Ang babaw pa. Ang babaw. That's true. But that day, you will see heaven with all the lightnings and glory and everything na hindi mo ma-explain. Because God dwells in light where no one is able to see, to bear it. Lahat ng glory doon, lahat na ng kung gaano kaluwalhati, on that day will say, Jesus. Jesus. Pagpuri mo sa Kanya, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Alam ko pa rin na hindi ko naibigay lahat sa iyo ang buhay ko noon. Isipin mo itong nakareserve pala sa akin na heritage na ibibigay mo. Sabihin niya pa rin sa atin, sa dumi ng ating mga damit on that day, dadamitan niya pa rin tayo ng puti ng Kanyang katwiran. Okay, so few verses. John chapter 3 verse 18. Whoever
believes in Him is not condemned. Up to what point? Sa lahat ng point na. Amen? Pero yung believe, whoever believes in Him, yun ang definition natin kanina ng Christian, okay? Alam natin na may mga nang-aabuso ng grace ng Panginoon. Parang ganun. Alam natin na may mga nang-aabuso sa katuruan ng Christianity. What I mean here is the Christian na definition natin kanina. Na tinawag ng Panginoon, effective yung pagkakatawag sa Kanya, yung pagkakapatawad ng kanyang kasalanan, at yung Holy Spirit, siya magsasanctify sa Kanya, lumalakad siya sa bagong buhay in new humanity in Christ. Okay? They are the ones who believe in Christ. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already. Kaya nga, we are judged now. And then, pag namatay ka, meron ng judgment. May place na kung saan feel mo na yung heaven, manifestation ng heaven. You will be waiting for the final day ng judgment and final resurrection of all. On that day, makikita mo kung paano ihuhulog si Satan sa nag-aapoy na lake of fire. Ihulog siyang ganun and you will say, glory to God. Ngayon, hindi ka pa nag-exalt ngayon eh. That Jesus Christ has defeated Satan on the cross. That day, yung boses mo, hindi ko mo kayang pigilan. Amen? It's a day of glory you have never experienced here before. But whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Kaya nga sabi rito, may reserved day. Therefore, sabi ng Panginoon sa mga hindi papakumbaba sa katwiran ng Diyos. Therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false. Oh, gagawin ng Panginoon yun? Yes. Yun ang judgment ng Panginoon. Amen? Yun ang judgment ng Panginoon ngayon. In order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Hindi pinaniwalaan yung katotohanan na sinabi ng Ama. Ang Ama ang matwid. Siya ang definition ng katwiran. Ito ang sinabi niya sa kanyang salita, na through Christ lang, you trust in Christ. You believe on His Son. And you will not be condemned. And those who had pleasure in unrighteousness, sa hindi nila paniniwala sa katwiran ng Diyos, sabi rito sa verse 11, God sent them a strong delusion so that they will not see. Ibig sabihin, reserved na sila. Judged na sila. Pupunta na lang sila sa final destination. Amen? John 11, verses 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Do you believe this? Amen. Last verse. Ay, bago last verse. Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. Amen? Fully ma-appreciate mo lang yan on the day of judgment. He has covered me with the robe of righteousness. On that day, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels. Ganun pala yung pag-clothe sa atin ng Panginoon with the robe of righteousness. Okay, i-close ko dito ngayon sa sa references lang
for you to know, advanced study ninyo, na merong reservation sa final judgment. Either reserved for eternal life or reserved sa condemnation. Jude, ang references dyan is Jude chapter 1 verse 6. And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Amen? 2 Peter chapter 2 verse 4, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. And just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment. So ulitin natin, yung i-close natin dito dun sa kwan ni John MacArthur kanina. What happens when we die? Dun sa Larry King na program kanina. Luke chapter 20 verse 37 to 38. Now that the dead are raised, even Moses showed at the bush when he called the Lord the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not a God of the dead, but of the living. So when you die, you are not dead. You are living. Reserved para sa eternity with God. Amen? So when you die, sabi nga ni John MacArthur kanina, you go to one of the two places. According to the scripture, you go out of the presence of God forever, or you go into the presence of God forever. Amen? Ang sabi ang security natin, ang confidence natin on that day, who? The works of Christ. The grace of God. The righteousness of God in Christ. Will God be merciful on that day? Yes. Mag-exalt ka pa rin sa mercies niya. Because His mercy, His grace, continues yan from eternity to eternity. Purihin po ang Panginoon. God bless you po. Ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po, O Lord, sa patuloy mong pagliliwanag sa aming puso't isipan. At Lord, unti-unti mo na kami talaga na sinishape, O Lord, sa nais mo, Panginoon, na aming kalagyan. Salamat, O Lord, sa you allow us to grow and to grow into maturity, na maunawaan namin ang hiwaga ng iyong mga salita, kung gaano kalawak ang pag-ibig na iniukol mo sa aming lahat. And Lord, we are so grateful na nararating namin ang ganitong stage, Panginoon, na kung saan ang nakikita na namin, O Lord, ang iyong kaluwalhatian, ang kasaganaan ng iyong righteousness, ng iyong mga pangako, Panginoon. At Lord, ngayon, namamagnify na talaga, O Lord, yung mga righteous deeds mo, yung mga ginawa mo doon, Panginoon, kung paano pinahayag ang iyong righteousness sa lahat ng bansa, Panginoon. And Lord, we are grateful na dinadala mo na kami, Panginoon, sa yugtong ito, na makilala ka ng lubusan. Nawa, Panginoon, ang lahat ng aming natutunan ngayon at mga matutunan pa sa mga darating na mga panahon, nawa, O Lord, ay manatili sa aming puso hanggang sa muli naming pagharap sa iyo, sa iyong banal na trono, Panginoon. Lord, thank you, O Lord, sa iyong mga teachings, sa iyong enlightenment. Salamat sa Holy Spirit, O Lord. Salamat sa iyong katotohanan. Salamat sa iyong mga assurances, Panginoong Diyos. Lord, bless your people. Bless us all. Bless our children. Bless everything, O Lord God, na ipinahawak mo sa amin at pinagkatiwala. I-bless mo po ang mga kapatiran na lahat kami ay mag-increase sa knowledge and understanding, so that, O Lord, habang kami nabubuhay sa mundo, ay mailaan namin ang aming mga panahon sa paglilingkod sa iyong holy purposes, in gratitude sa kasaganaan ng iyong pag-ibig na iniukol sa amin. Lord, bless us all. We worship you, Father. We glorify your holy name, O God. We worship you.
In Jesus' name, amen. God bless you all, mga kapatid. You are God alone from before time